Iya, okay ka lang ba? Opo. Yung inhaler ko po. Hindi ko po makita. Sandali. Ay. Oh, eto ba yun? Mag-off ka na. Maraming salamat po Hindi niyo po ako nakita. Baka po pumunta po ako. Eh, naku, wala yun. Eh, buti na lang pala naabutan kita. Pero, saan ba ang punta mo ngayon? Sa office po namin, papasok po ako. Kayo po, saan po kayo pupunta? Bakit parang ang dami niyo pong dala-dala? Ay, naku, galing ako sa probinsya namin. Lumuwas ako dito para hanapin yung nawawala kong anak. Pero ikaw ba? Wala kang pwedeng tawagan na para sunduin ka? Saan po kayo tutuloy? Ay, wala nga iya eh. Naghahanap ako ng trabaho, yung mga alam kong kaya kong gawin. Gusto niyo po, doon na lang po kayo sa bahay namin. Sakto po, naghahanap po kami ng kasambahay. Ay, talaga ba? Naku, gustong-gusto ko yan eh. Maraming salamat. Sige po, tara po, punta po tayo sa office. Kausapin din po natin si Daddy. O sige, maraming salamat ha. O, okay ka na ba? Opo, salamat po ulit Oo, sige. Halika po kayo. Hi, Daddy! Oh, anak. Daddy, ito pala si Nanay LV. Siya Hi. yung tumulong sa akin kanina nung hindi ako makahinga. Parang pasasalamat ko na din sa kanya. Gusto ko sanang bigyan natin siya ng trabaho. Oh, ganun ba? Salamat sa pagtulong mo sa anak ko, ha? Pero anak, teka, ano bibigay ko sa kanyang pwesto dito sa opisina natin? Daddy, hindi naman po dito sa opisina, sa bahay po natin. Di ba po, wala si Ate Rose magbabakasyon. Wala pong mag-aasikaso sa atin at magluluto. Si Ate El, dinala po sana. Magandang hapon po, sir. Ay, kaya mag-alala. Dala ko na po yung resume ko sa barangay clearance ko po. Ready ka kaagad, O sige. Total, tinulungan mo naman yung anak ko at mukha ka namang mabait. Sige, tanggap ka na. At para sa anak ko, pwede ka na rin mag-umpisa ngayong araw na to din. Naku, sir, maraming salamat po talaga. Sige, Daddy, uwi po muna kami sa bahay para maituro ko kay Ate Elvie yung mga gagawin niya. Sige, mag-ingat kayo, ha? Sige po, salamat po. Ay, sir, ma'am, good morning po. Morning. Oh, nga pala, Nanay Henry. Sabi, pinagkwentuhan namin, ang sarap mong hinanda mo sa aming almusal kanina. Sana laging gano'n, ha? Oo po. Ay, teka pala po, ma'am. Sir, baka gusto niyo ng coffee. Pagtitimpla ko muna po kayo. Sige po. Ako, coffee ako, ha? Coffee din po. Sige pa. Taglit lang po. Anak, kasi nasabi ka kanina. Yung si Ate Elvie po, kaya daw po pala siya pumunta dito sa Manila para hanapin yung anak niya. Anak niya, ha? Bakit? Ano nangyari? Nung panganak daw po niya, parang pina-adapt niya daw po. Anong nangyari? Hindi po ba, alam niyo lang po yung nakwento niya sa akin. Ay, ma'am, sir, eto na po yung coffee niyo. Thank you po. Thank you. Ay, sir, ma'am, narinig ko po kasi kanina nung nagtitimpla ako ng kape na tinatanong niyo po kung anong nangyari dun sa anak ko. Ano po kasi, pinaampun ko siya nung pagkapanganak ko po sa ospital pa lang. Kasi, tinakwil na po ako ng mga magulang ko. Tsaka yung tatay ng anak ko, iniwan ako. Kaya, naisip ko na lang, ipaampon siya. Hindi ko kasi po siya mabibigyan ng magandang buhay eh. Kaya naisip ko po ngayon, gusto ko lang siya hanapin para malaman ko lang po kung kamusta siya, maganda ba yung buhay kung nang umampon po sa kanya. Tsaka hindi ko naman po siya kukunin eh. Kung sino po yung umampon, hindi ko po siya kukunin. Gusto ko lang po makita kung maganda yung buhay ng anak ko.
Naku, Eddie, parang suntok sa buwan yung gagawin mo. Alam mo, mahirap maghanap dito sa Maynila. Lalo na yan, parang wala kang nabanggit na may information ka tungkol dun sa umampon sa anak mo. Kaya nga po, Ate LV, tama po si Daddy, may hirapan po kami. Pero, hindi naman po ako nawawalan ng pag-asa. Alam ko makikita kami ng anak ko, nararamdaman ko po yun. Ma'am, sir, Sige po, tulungan po namin kayo para po mahanap niyo po yung anak niyo. salamat po. Ma'am, sir, thank you po. Sige, sige. Doon muna po ako sa kusina. Han, naalala mo yung kinuwento ko sa'yo, yung tumulong sa akin nun, sa Ate LV, na ngayon na doon na siya sa bahay namin bilang kasambahay. Yes, Nanay Albi. What's wrong with her? Gusto ko kasi siyang tulungan kasi nakwento niya sa amin na may nawawala daw siyang anak. Ganun ba? Okay, I'll ask some of my friends sa NBI if they can help us. Pero do you have any pictures about sa anak niya? Wala eh, ang nakwento niya lang kasi nung nanganak daw siya, tinakawil daw siya ng pamilya niya, tapos iniwan siya nung tatay nung anak nung bata. Kaya ang ginawa niya, pinampoy niya yung anak niya. Yun. Let's start from there. Let's ask Nanay LB kung saan siya nanganak na ospital. But I have to tell you, Han, medyo strict kasi yung mga hospital pagdating sa bibigay ng information, details regarding sa mga pag-a-adapt ng mga bata. But no worries, I'll try my best. Thank you, Hana. Sana matulungan natin si Ate LB, panigurado magiging masaya yun. Tsaka sabi niya din sa akin, hindi naman daw niya kukunin yung bata kung sakali man makita niya. Gusto lang niyang makasigurado kung okay daw talaga. Okay. Don't worry, okay? Kung mag-alala, subukan ko. Ikaw talaga. Napaka-caring mo. Swerte-swerte ko talaga sa'yo. Swerte ako sa'yo. Tibla mo nung kape. Sige, wait lang. Tsaka lang. Ay, good afternoon po, sir. Kahapon. Ma'am, good afternoon po. Kina na po yung mga gamit niyo. Ay, hindi na po. Okay lang po. May merienda po ba? Ay, opo, nagluto po ako ng merienda. Ay, ma'am, huwag po sana kayo magalit, ha? Tatanong ko lang po, saan niyo po nabili yung bracelet po? Ito po. Sabi po ni Daddy, bigay daw po ni Mami. Kasi po, ganyan yung bracelet na ginawa ko para sa anak ko noon eh. Kasi, ganyan din po yung kabuhayan ko dati, yung paggawa po ng bracelet. Parang pareho po kasi. Teka lang. Natatanda mo ba kung saan ka nanganak? At saka kung ano ang birthday ng anak mo? Ano po, sa Mariveles Hospital po sa probinsya namin. Tapos, ang birthday po nung anak ko, April 3, 1998 po. Sige, sandali lang May kukunin lang ako. Ipapakita ko sa'yo, ha? Ano ang natatandaan mo dito sa litrato na to? At itong blanket na to? Sir, eto po yung anak ko. Saka eto po yung kaisa-isang blanket na binili ko po sa anak ko. Bakit nasa inyo po to? Nasaan po yung anak ko? Yan. Yung anak mo. Siya si Christina. Ang nawawala mong anak. Si Ma'am Christina po? Yung nawawala kong anak? Mama mo. Patawarin mo ako kung pinaampon kita. Kasi, alam ko hindi ko mabibigay sa yung magandang buhay. Pero nagsisisi ako talaga. At sobra akong nalungkot nung nawala ka sa tabi ko. Nagdarasal ko rin po na makita kayo. Kahit sobra-sobra yung pagmamahal na binigay sa akin ni Mami at Daddy. Pakiramdam ko, may kulang pa rin sa atin. LB, alam mo, sobrang masaya ako kasi nagkita na kayong mag-ina. Pero hayaan mo sabihin ko sa'yo na kahit kailan di namin nilihim sa kanya kung saan siya nanggaling. At alam niya na ampon lang namin siya.
Sir, maraming salamat po sa pagpapalaki niyo kay Christina. Napakabait niya at saka napakagalang na bata. Maraming salamat po sa lahat. Pero, huwag po kayong mag-alala. Katulad po ng sinabi ko, hindi ko naman po siya kukunin sa inyo eh. Gusto ko lang naman po malaman kung maganda yung naging buhay ng anak ko nung tinaampun ko po siya. Sino nagsabing aalis ka na? Diba, Daddy, pwede naman dito siya tumira? Oo naman, laki-laki ng bahay ko eh. So, pwede ka dito. Total, anak mo naman siya, anak ko din. Maraming salamat po, sir. Oh, sir. Teka, sir daw. Samuel na lang. Para ka namang iba eh. Nako, Daddy. Nanay ko yan, ah. Oo nga. Nanay mo, daddy mo, o di isang pamilya na tayo. Oo nga, no. Diba? May daddy na ako, may nanay na ako. Oh. Daddy ko na parang gusto din yung nanay ko. Kompleto na tayo. Sige. Okay na tayo. Saya ko, ano? Happy ako. Nagkita na kayo mag-ina. Sige, hug na kayo.